Gemini. Hello, my dear Gemini. Hello, hello, hello. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is yung ating first 15 days of May. This is from May 1 hanggang May 15, 2026. And this is a general reading. Reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And I do apologize, my dear, for the noise sa kahit anong distraction na maririnig ninyo in the background. Okay, so let's go na tayo, my dear Gemini. Ay, yung tungkol pala sa private reading sa mga interested, nasa description box down below, ha? Yung mga details, information, lahat ng kinakailangan ninyo para makontak ako nasa description box down below. Okay? Gemini, let me see. Seven of Cups. Okay. Stuck na energy, my dear. Seven of Cups and the Four of Cups. Yung energy niya is more on illusion na energy. Tapos stuck na energy. So, ibig sabihin, nai-stuck ka because of ang daming nangyayari. Like, you cannot decide. Actually, it's more on distraction, my dear, ang nakukuha ko because nakafocus ka, hindi ka makakilos eh. Hindi ka makamove forward, my dear. You're stuck sa energy ng Four of Cups. Tapos, meron Seven of Cups. So, hindi ko siya pwedeng gawin, my dear, o hindi natin pwedeng sabihin, my dear, na nakaka-move forward ka. Kasi it's already given sa energy ng Four of Cups. You're already stuck. And ang reason kung bakit ka na-stuck is yung illusion na energy ng Seven of Cups. Ibig sabihin, may certain na energy na dapat hindi mo naman tama ba? Dapat hindi mo naman pinaglalaanan ng atensyon at ng panahon. Pero, you are attract doon sa energy na yon, which is kung iaano natin yung energy, Gemini, it's connected sa energy ng illusion. Ibig sabihin, distraction yung kanyang energy. So, expected mo sa pagsampa ng first 15 days of May na may mga illusion distraction na energy na posibleng magkokos kung bakit may stuck ka. Ibig sabihin, yung energy ng stuck, it's more on dyan ka lang. Kung baga hindi ka makagawa ng decision, you're stuck. Or possible na sign is yung repeated na, kunyari magkausap tayo, repeated mong nauungkat yung bagay na yon, even though hindi naman na dapat nauungkat. It's more on parang repeated conversation, repeated scenario, yung ganon, okay? I hope naintindihan mo, okay? May something kung bakit ka nagkakaganito, to the point na Seven of Cups, possible na na-deceive ka, or kung hindi pa to nangyayari, be careful ka, Gemini, kasi baka ma-deceive ka. And dahil ma-deceive ka or maloko ka, 'di ba? Yun ang magkokos ng stuck na energy sa'yo. Okay? Kung hindi pa to nangyayari. Okay? Kasi possible na hindi pa to nangyayari. Like, possible na mangyayari pa lang. Possible. Pero for some of you naman is more on energy na parang hindi ka maka-move on because may kinalaman sa energy ng illusion, which is energy ng Seven of Cups. Gets mo ba? Okay. So, let me see, my dear. Let's go tayo. The Eight of Swords, yes. Speaking of trap, Eight of Swords is energy of trap card. Clarify nga natin. Paki-clarify po. Yeah.
Page of Cups, emotion. Emotion is taking over. Emotion is taking over. Emotion is taking over. Your emotion is taking over. It's more on parang hindi ka maka-move, hindi ka maka-recover, parang hindi mag-sink in sa'yo, may di na nangyari yung scenario na yun. Yung parang the damage has been done. Nangyari, wala na tayong magagawa. May ganun na energy. Kumbaga, nandyan na siya eh. Touch move na. Kumbaga sa chess, hindi mo na pwedeng i-reverse. Kasi, touch move na talaga, my dear. Nangyari, okay? I hope nagigets mo yon. So, tatlo, 1, 2, 3, tatlong cups, isang sword, okay? May senaryo, may isang pangyayari, Gemini, na tumatakbo sa utak mo, and hindi siya mawala-wala. Hindi talaga siya mawala-wala. Whatever you do, hindi siya mawala-wala, hindi ka maka-move on, and possible na maka-apekto to, my dear, sa pang-araw-araw mo, my dear, sa first 15 days of May. And ang nabubuo ko na conclusion or theory, tama ba? Teorya is because nagulangan ka or naisahan ka. That's it. Hindi ko pa ma-confirm if valid ba yung nagulangan ka or naisahan ka, kasi sometimes meron kang ugali that you compose scenario on your mind na anyway, wag natin pag-usapan yon. Let's go. Pero yun ang pinaka-highlight na energy. Like, pakiramdam mo na take advantage ka. Let me see. Kung hindi pa to nangyayari, be aware, ha? Be aware na possible na may ganito na scenario na mangyari. And parang hindi ka agad mag-sink in sa'yo na nagulangan ka or naisahan ka. Okay? Let me see. Next card, Gemini. Once again, reading mo ito para sa first 15 days of May. This is from May 1 hanggang May 15, 2026. And this is a general reading, the Judgment card. Nahahati yung energy ko, my dear. Nahahati yung energy ko. Energy mo, no? Nahahati yung energy, my dear, between... Pero mas malakas yung energy na nangyari na to. It's just more on parang hindi ka na talaga makarecover. Ang problema kasi, may mga scenario, Gemini, na okay lang naman maski hindi ka kaagad makarecover. Kasi kaya mo pa naman eh. Like, kaya mo pa rin namang gumising, kumilos, like, parang wala nangyari. Ang problema is super apektado ka. Which is possible, my dear, na meron mga bagay sa first 15 days of May na kailangan mo talagang ayusin. Kailangan mo talagang lagyan ng atensyon, ng panahon, focus, concentration. But, ang mangyayari dito is like, nangyayari sa akin to minsan. Alam mo yung minsan yung parang nagkatrabaho ako, tapos biglang at the middle of my work, bigla akong may ganon, may gigil factor, something, or else parang or possible na nag-uusap-usap together with friends and something, and then all of a sudden bigla mong i-brought out yung scenario na yon. Parang hindi ka talaga maka-get over or hindi ka maka-move on. Yeah. Sasabihin ko sana, the problem is, nakaka-apekto na siya. The problem is, nakaka-apekto na siya sa day-to-day life mo. Like, ang araw-araw na buhay. Paki-clarify po yung judgment card. 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 Wait. Paki-clarify po yung judgment card. Yeah, the King of Cups. It's time to let go, my dear. It's time to let go. Okay, whatever yung scenario na yun, whatever it is. Sa energy ng King of Cups, probably you're waiting for something or you're expecting for something. Pero, kung ito ay nakaka-apekto na sa pang-araw-araw mo na buhay, it's better to let it go. Okay? It's better to let it go and parang, di ba? Basta ganyan kasi pinaka-highlighted eh. Like, hindi ka makaalis. Hindi ka makapag-decide. Hindi ka maka-move on. Okay? That's, yun ang pinaka-highlight na energy. Next card. Gemini. The Six of Wands.
Six of Wands is energy of success. Energy of success, pero ang nakukuha ko is more on trauma. Probably there is some opportunities, may mga opportunities that is being presented sa iyo, my dear, sa first 15 days of May, pero because of kung ano man yan na dala-dala mo, parang hindi mo siya nag-grab. Let me see, clarify ko to. Six of Wands is energy of success. And sa panis na nakukuha ko is kaysa ano yun, take some action. Yung para bang, wag ka na maghintay, take some action. Yun na nakukuha ko. Anong hinihintay mo? Parang, that's what I'm getting na energy. Ano pang hinihintay mo, Gemini? Parang ganon. O, di ba? May something at trauma, Six of Cups, energy na nakaraan, energy of the past, okay? If meron kang gustong ma-achieve, this is the perfect time, my dear Gemini, to do some action. This is the perfect time, maniwala ka sa akin. If you have any trauma, okay, kung meron kang any trauma, it will be challenging for you, my dear. Okay, it will be very challenging for you. Pero isa lang ang sasabihin ko, like the super highlighted, this is the time, my dear, to take action sa mga bagay na gusto mong mangyari, lalo na kung may kinalaman sa energy ng success. Okay. Kahit na kiniklaim mo, kasi parang mas malakas kasing energy ng past dito sa kiniklaim mo na nagulangan ka or naisahan ka. Pero, hindi ko rin naman kino-close na possible din tong mangyari anytime soon sa first 15 days of May. So, be aware ka. Okay? And, hindi ka maka-get over, hindi ka maka-move on kaagad-agad. Okay? Kuha mo. Pero, ang pinakamalakas na energy is nangyari na ito. And para lang siyang nare-recall or para lang siyang nagbabalik yung energy na yon. Ang problema, wrong timing. Kasi sa first 15 days of May, mayroong mga opportunity na kumakatok sa'yo. Meron mga opportunity na or meron mga energy na dapat ginagrab mo and nagtitake ka ng action. Ang problema, yung energy mo is nakafocus sa maling area. So, if you will just take my advice, this is the time na maging risk taker ka. Lalo na kung may kinalaman niya. Like for example, like sasabihin sa'yo, may opportunity sa ganito, ganyan, ganito, ganon. And maybe in the past, pasensya na, maybe in the past is nagkaroon ka na, like napahiya ka, or na-reject ka, or whatever it is. Pero this is the time, my dear, na parang isang tabi mo yung bagay na yon. Whatever issue is that, you need to set that aside. Kung ano man yung issue na yan, my dear Gemini, and you need to grab this, diba? And kanina ko nakukuha yung energy na, ano pang hinihintay mo, Gemini? What are you waiting for? Parang nakukuha ko, parang I'm getting this voice on my ears na sinasabi na, ano pang hinihintay mo, Gemini? Pasko? Parang something like that? This is the time. Like, go out there. Get it. Parang ganon. Okay. For some of you is baka nagtatanong kayo, ay baka scam to, or baka, diba? So, diba? We have the energy of the Page of Wands. May something, my dear. May mga new opportunities. May mga, wag mong, ito na sasabihin ko, my dear, ha? Para hindi masyadong magulo. Huwag mong limitahan ang buhay mo sa kahit anumang negatibo na nangyari in the past. Remember this, my dear Gemini, coming from me. May mga bagay na hindi natin gusto na nangyayari sa buhay natin. Pero there's a reason kung bakit nangyayari yon. Sometimes it helps us to be a better person. Any challenges, any struggle, English yon, na nangyari in the past, whatever happened in the past, na hindi natin gusto, situation that we don't like, na hindi talaga natin gusto, it is a foundation. Foundation day, para maging strong and better person tayo. Okay? So, kung ano man yung kinagagalit mo at kinaiinis mo, hindi siya makakatulong sa first 15 days of May. Because ang mangyayari dyan is yung mga opportunities, hindi siya hihinto and sasabihin na nasa moment pa si Gemini na parang dinadigest niya pa yung mga bagay na nangyayari sa kanya. And the worst part is, kung matagal na itong nangyari and you are still holding doon sa energy na yon, it's destroying your life. Gets mo? It's destroying your life. You're missing out a lot of opportunities in your life na supposed to be you are grabbing it.
Okay? So, my dear Gemini, that is our energy checking. Pasilip, my dear, sa energy ng first 15 days of May. I hope and pray, my dear, na nagustuhan mo ang ating reading. And I also hope and pray, my dear, na yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. But always remember na ang mga cards natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat, my dear, and until next time. Bye-bye!